Natin siya dito sa bagong tubig para mas mabilis makapag-mold siya. Ayan. Ang tagal niya na kasi dun sa isang lagayan niya. Pero hanggang ngayon hindi pa rin siya nagmo-mold. Lahat ng mga kasama niya doon nag-mold na. Itong tubig na to bago talaga to. Wala tong halong lumang tubig. Kasi yan talaga yung epekto sa kanila ng bagong tubig. Mas mabilis silang mag-mold. Kaya observe natin siya dito kung ilang araw siya bago mag-mold ulit. Update ko na lang kayo guys kapag ka nag-mold na itong ating crayfish na nawala ng mga sipit. Ganun na lang yung gawin natin kapag natatanggalan yung sipit. Ibukod na lang natin para hindi mabuli ng iba pa niyang kasama. At least makasurvive siya at hintayin na lang natin na mag-molt uli siya para makabalik din yung mga sipit niya o yung claw niya. Kasi pag hindi mo yan inihiwalay, pwede siyang mabuli ng mga kasama niya. Dali siyang mapapatay kasi nga wala siyang panlaban na sipit. Yun lang kasi yung sandata nila, yung sipit nila. Kaya pag natanggal yun, hindi sila makakalaban. Kaya dapat pagka na-experience mo yung ganun, ibukod mo na kagad siya ng lagayan. At intayin mo siyang mag-molt. Once a month pagka nagmo-molt naman ng crayfish, pagka bata pa. Matagalan sila mag-molt pagka yung mahigit 1 taon na. Parang ganun. Na observe ko lang.